Jed, paano na ang magiging sitwasyon sa Senado sa mga susunod na araw? June, sa ngayon, hindi malinaw sa kung ano yung magiging sitwasyon dito sa Senado sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo. Lalo na at dalawang grupo yung nagkiklaim na sila yung lehitimong liderato ng Senado kasi kaninang umaga, inianunsyo o sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na siya na yung acting Senate President. Sa kabila nito, hanggang ngayon iginigiit pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin yung Senate President ng kasalukuyang liderato. Igigiit ni Senator Alan Peter Cayetano sa susunod na linggo na nasa kanya pa rin ang kapangyarihan bilang Senate President. Sa kabila ito ng sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na na-take over na nila kahapon ang leadership at siya na ngayon ang acting SP. Ayon kay Senator Cayetano, invalid o walang bisa ang ginawang pagpapalit liderato ng Gatchalian Block kahapon dahil hindi sapat ang 12 boto para patalsikin siya sa pwesto. Dahil dito, patuloy aniyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng Senado. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc. Shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. Ito rin ang dahilan kung bakit itinuloy ng grupo ni Senator Cayetano ang pagdinig kaninang umaga sa kontrobersyal na flood control projects. Dagdag pa ng senador, hindi ang kanilang kampo ang dapat tumakbo o lumapit sa Supreme Court para resolbahin ang usapin. Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yon dahil alam niyang mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Bukod dito, hayagang inakusahan naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang grupo ni Senator Gatchalian na may kunsabahan o coordinated umano sa Malacanang ang nangyaring balasahan sa liderato kahapon. Binigyang diin ng senador na tila may kontrol na ang palasyo sa mga nangyayari ngayon sa institusyon. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Diba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Diba? So, but let me say this, that's the problem. The President keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan. Manahimik muna noong Lunes dahil ang Senadong umano'y kontrolado ng ehekutibo ay hindi na aniya tunay na Senado. So that's why we went silent or went quiet nung Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga res ipsa loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. June, sa ngayon, ang tanging malinaw dito sa nangyayari sa Senado ay hanggang ngayon parehong iginigiit ng dalawang panig na nasa kanila yung Senate leadership. So yung pinangahawakan ng Gatchalian Block o ni Senator Sherwin Gatchalian na yung leadership nila ang kinikilala ng Malacanang at yung counterpart nila na House of Representatives. At ito aniya yung mga government bodies na magkakatulong sa paggawa ng batas. So ang binibigyang diin niya na sila yung legit na leadership. So dahil dito, binanggit niya na yung grupo nila, ipupush through pa rin nila yung inianunsyo ni Senator Erwin Tulfo na magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bilang si Senator Tulfo o si Senator Erwin yung kanilang itinalagang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero sinabi ng Cayetano Block o ni Senator Alan Peter Cayetano na kung ipupush ng Gatchalian Block yung sinasabi nilang Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Lunes, he will assert his power as SP. So ayan yung aantabayanan natin o babantayan kung ano yung gagawin ng Cayetano Block sakaling i-push through nga ng Gatchalian Block yung kanilang rights na
magpatuloy yung Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Lunes. At aabangan din natin kung paano yung magiging developments sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo kung magpapatuloy na ganito na dalawang leaders o dalawang grupo yung nagbababa ng instructions dito sa Senado. Balik sa inyo, June. Okay, Jed, mag-aabang na lang tayo sa susunod na ganap dyan sa Senate of the Philippines.